Magandang araw, Karine, Sir Froy, at sa mga masugid na tagapakinig ng Ang Manlalakbay Channel. Ang kwento na aking ibabahagi sa inyo ngayong araw na ito ay ang karanasan mismo ng aking Lolo David. Kinumbinsi ko pa siya na ipadala ko itong kwento sa Ang Manlalakbay Channel na siyang paborito kong pakinggan araw-araw. Ang istorya pala na pinadala ko ay sinulat ko sa punto de vista ni Lolo David upang inyong lubos na maunawaan. Itago niyo na lamang pala ako sa pangalang David. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay nangyari noong taong 1968 sa Ilocos Sur. Sa pagkakatanda ko, ay nagbibinata pa lamang ako ng taong ito. Kahit na ganoon, ay paglalaro pa rin ang nasa isipan ko. Ni hindi ko pinapakinggan ang mga bilin nila nanay at tatay sa akin. Masasabi kong pasaway talaga ako noong nagbibinata na ako at matigas ang ulo. Palaging laman na lamang ng isip ko ay laro at paglalakwatsa. Hindi ako nakikinig sa mga bilin ni tatay sa akin sa tuwing uuwi siya mula sa trabaho sa bayan. Isa pa ay madalas silang wala ni nanay dahil abala sila sa pag-aayos ng mga sapatos sa bayan. Magsasapatos kasi sila. Nagbebenta ng mga sapatos na binibili sa isang pabrika o kaya naman nag-aayos ng mga sirang sapatos. Kaya kapag walang pasok ay kasakasama ko ang aking mga kaibigan na naglalaro dahil ayaw ko maiwan na mag-isa sa bahay. Isang araw, kasama ko si nanay at tatay noon. Hindi sila pumasok sa bayan dahil masakit ang ulo ni nanay. Inaalagaan naman siya ni tatay. Ako naman ay nagpupumilit na maglaro sa labas, pero hindi ako pinayagan ni tatay. Sige na, tay. Payagan niyo na ako maglaro sa labas, oh. Naghihintay na si na Ogar sa akin doon sa burol, eh. Usapan namin maglalaro kami. Ay, wag nang pasaway ang ulo mo, David, ha? Mapapahamak ka lang oras na lumabas ka ngayong oras. Tanghaling tapat, napakainit pa. Ayoko magkasakit ka, kaya tumigil ka riyan. Ayoko rin magalit ang nanay mo. Kita mo't nagkasakit na siya, oh. Paglalaro pa rin ang iniisip mo. Hindi ko naman ako kinakalimutan si nanay, eh. Isa pa, tay. Nandito ko naman po, eh. Sige na po, tay. Gusto ko po talaga maglaro, eh. Magpapadalos-dos lang kami doon sa nila Ogar doon sa burol. Payagan niyo na ho ako. Ikaw, David, ha? Tumitigas na ang ulo mo dahil sa pakikipagkaibigan mo kina Ogar. Pumirmi ka dito sa bahay at baka maengkanto pa kayo roon. Miyerkules pa ngayon, no? Oras na mga hindi nakikitang nilalang. Mabuti nang mag-iingat tayo at baka madala ka na naman sa albularyo. Tay, mag-iingat naman ako, eh. Suot-suot ko nga itong rosaryo na bigyan niyo sa akin ni nanay, eh. Kahit na. Alam mo namang mahina ka pagdating sa bagay na hindi pagkaraniwan, eh. Hayaan mo. Kapag makuha ko na yung proteksyon na pinagawa ko kay Mang Lidio, makakapaglaro ka na. Sa ngayon, makinig ka sa akin, David, ha? Huwag ka nang sasagot dyan. Pumasok ka na ng silid mo at magbasa ka ron ng libro. Tatay naman, eh. Ayaw talaga akong payagan na maging masaya. Malaki na rin ako. Sa kamatapang na, hindi ko na kailangan ng proteksyon. Kapag hindi ka pa makinig sa akin, David, papaluin talaga kita ng sentro na walis. Pumili ka. So na nga, tay. Magpapahinga na po ako sa loob ng silid ko. Makikinig ka rin pala, eh. Napakamot na lamang ako noon sa aking batok habang papasok sa aking silid na may sama ng loob. Inis na inis ako kay tatay noon dahil ayaw niya akong payagang maglaro. Simula bata pa kasi ako, ay palagi akong talo ng mga nilalang sa paligid na hindi nakikita. Mahina raw ang dungan ko ayon sa albularyo. Kaya pinag-iingat ako nila nanay at tatay tuwing tutungo kami sa isang gubat o kaya bundok. At baka raw maengkanto uli ako. Minsan kasi ay bigla na lamang akong nag-agaw buhay dahil gusto raw akong kunin ng engkanto at dalhin sa kanilang kaharian. Mabuti na lamang daw at nabawi ako ng albularyo na si Mang Lidio.
May proteksyon na pinasusuot sa akin si nanay at tatay na gawa ni Mang Lidio. Pero nawalan na ng bisa, kaya pinadasalang uli nila ito kay Mang Lidio. Hinihintay na lang ng mga magulang ko na matapos ito. Hintayin ko na lang na makatulog si nanay at tatay. Saka ako lalabas ng bahay para puntahan sina Ogar sa burol. Paniguradong naghihintay ang mga yun sa akin. Baka naman talakan na naman ako ni Ogar. Yun na namang sasalubog sa akin nung mamaya. Napakamot na lamang ako sa aking ulo habang panay ang silip ko sa pinto. Binabantayan ko si tatay kung nakapasok na ba siya sa silid nila ni nanay. Noong marinig ko ang pagsarado ng pinto, ay agad akong lumilis ng aking silid. Mabilis ang takbo ko palabas ng bahay at nagtatakbo na ako patungo sa gubat kung saan ang daan patungong burol. Kung may makakita man sa akin, ay parang may humahabol sa akin dahil sa bilis ng takbo ko. Pagdating ko sa palayan, ay agad kong natanaw si Ogar at ang iba naming kasama. Mukhang kanina pa sila naghihintay sa akin. May daladala na silang katawan ng nyog na siyang gagamitin namin sa pagpapadausdos sa burol. David, bakit ngayon ka lang dumating? Kanina pa kami naghihintay sa iyo pasensya na, Ogar. Tatay kasi ayaw ko payagan kaya ako natagalan. Tumakas lang ako patungo rito. Sana hindi niya ako nakita. Nako! Baka mapakalitan na naman kami ni Mang Danilo dyan dahil tumakas ka. Hindi ka ba niya nasundan? Hindi. Kaya halina kayo. Tumungo na tayo dun sa matas na parte ng burol at magpadaos-dos. Bago yan, mamitas muna tayo ng bayabas. Meron kaming nakita dun sa kabilang palayan. Dali natin dun sa burol at dun natin kainin. Ayan na naman kayo Baka makita tayo na may-ari. Mapagalitan na lang tayo at habulin. Di yan. Walang tao roon. Kaya malayo natin kunin yung bunga ng mga bayabas. Ano? Ayaw mo ba? Doon na lang din tayo dadaan patungo sa burol. Sige na nga. Halina kayo para maaga tayo makauwi. Tumungo na nga kami ng mga kaibigan ko sa kabilang palayan. Pagdating namin sa tinutukoy ni Ogar, ay nakita ko nga na may mga bayabas roon at hitik na hitik sa bunga. Agad kaming umakyat sa puno ng bayabas at inalog namin ang puno. Nalaglag ang ilang mga hinog na. May nakaabang naman sa ibaba para saluhin ang mga napitas naming bayabas. Tuwang-tuwa pa kami ng mga kaibigan ko, lalo na si Ogar. Habang nasa taas ako ng bayabas, ay agad akong napakunot ang noo nang makaamoy ng hinog na langka. Hinalap ko kung saan nanggagaling ang amoy na yon, hanggang makita ko sa unahan ang isang hinog na langka. Subalit, agad na napakunot ang noo ko nang makitang hindi yun kulay dilaw o berde, kundi kulay ginto yun na medyo kulay puti habang nasisinagan ng araw. Ogar, tingnan mo yung langka Hinog na hinog at kakaiba ang kulay. Kunin natin at kainin. Mababa lang ang puno Maabot naman natin kapag nakatayo lang tayo. Saan langka ang tinutukoy mo? Ayun katabi lang ng isang puno ng bayabas. Nasa unahan mo lang, Ogar. Diretso lang ang tingin mo. Hindi mo ba naamoy ang mabangong amoy? Namamalikmata ka ba? Wala naman akong makitang bunga ng langka Puno ng langka, oo. Nakikita ko. Pero bungang tinutukoy mo, wala naman. Totoong sinasabi ko, Ogar. Tingnan mo nga mabuti. Kulay ginto na parang puti pa nga ang kulay ng langka, Mukhang naiiba ang langka. Gusto ko itanim yan sa bahay. Siguradong matutuwa si nanay kapag malaman niya. Ewan ko sa'yo, David. Wala talaga akong makita. Siguro namamalikmata ka lang talaga. Baka kung ano naman yung mga nakikita mo. Halika na nga. Tumungo na tayo sa burol. Bahala ka na nga rin. Ayaw mo naman kasing maniwala sa akin Bumaba na nga kami ni Ogar mula sa puno ng bayabas. Nilingon kong muli ang bunga ng langka at pinangako ko sa aking sarili na dadaanan ko yun mamaya pagkatapos naming maglaro. Tumungo na nga kami sa burol ng mga kaibigan ko. Nagpaduos-dos kami sa burol.
Tuwang-tuwa kaming magkakaibigan. Hindi namin iniinda ang init ng araw. Naghahabulan pa kami sa kapatagan at nagtaguan. Hapon na kami natapos at nang makaramdam ng pagod. Pagka-uwi, doon pa rin kami dumaan sa dinaanan namin. Kaya naamoy ko na naman ang mabangong amoy ng langka. Nauna sa paglalakad sina Ogar at ang mga kasama ko. Kaya hindi nila napansin na huminto ako sa paglalakad. Inabot ko ang langka saka ko yun hinawakan. Pilit kong kinukuha mula sa puno. Pero ganoon na lamang ang gulat ko nang bigla na lamang lumusot ang aking kamay sa langka. Ala, pulok na. Kaya pala iba ng kulay dahil nasobra na sa pagkahinog. Sayang naman. Mukhang masarap pa naman kainin. Babawiin ko na sana ang kamay ko nang may makapa akong isang parang buto ng langka. Kinuha ko yon at tinignan. Agad na napakunot ang noo ko nang makita kong kulay puti yon. Kakaiba nga ang langkang ito. Daling ko ang buto na ito para itanim sa aming bakuran. Patubuan ko muna ng ugat sa tubig. Oy! David! Bilisan mo na riyan! Napatingin naman ako kay Ogar nang marinig ang sigaw niya. Sinilid ko naman sa aking bulsa ang puting buto ng langka at patuloy na sumunod sa kanila. Nang malapit na kami sa bahay, natanaw ko agad si tatay na nakaupo sa balkonahe at parang may tinatahi siyang damit. Bigla akong kinabahan dahil paniguradong papagalitan niya ako. Naku, David! Nariyan si Mang Danilo. Di ka kaya nila pagagalitan at tumakas ka kanina? Hayaan mo na. Mawawala rin naman ang galit ni tatay eh. Sasabihin ko na lang sa kanya ang lahat ng nangyari para hindi na siya magalit sa akin. Hihingi rin ako ng pasensya sa kanya. O siya, sige. Sa susunod ulit, David ha. Sige, Ogar. Mag-iingat kayo sa pag-uwi ha. Kinawayan ko na lamang sina Ogar habang papalayo sila sa aking paningin. Ako naman ay kinakabahang papasok ng aming bakuran. Agad naman akong natanaw ni tatay at malalim ang ipinukol niyang tingin para sa akin. Pagkapasok ko ng balkonahe namin, ay agad na tumayo si tatay at pinaningkitan niya ako ng mga mata. Namaywang pa siya. Saan ka galing, David? Hindi ba't sinabi ko sa iyong huwag kang lalabas ng bahay kanina? Tay, pasensya na po. Tumuloy po ako sa usapan namin ng mga kaibigan ko. Nagpadaos-dos lang po kami sa burol. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko sa iyo, David. Ala, tumungo ka ron sa loob at lumuhod ka sa harap ng altar. Ihingi mo ng tawad ng pagiging sawail mo nang matuto ka. Tay, wag po. Patawarin niyo na ho ako. Luluhod ka ron sa altar o walis tingting ang gusto mo? Opo, tay. Luluhod na po ako. Humingi ka ng tawad sa mga kasalanan mong ginawa. Humingi ka rin ng tawad sa nanay mo. Kanina pa nag-aalala sa iyo kung saan ka na pumunta. Opo, patawad po ulit. Hindi na talaga mauulit to, David. Sinasabi ko sa iyo, bawas-bawasan mo na yung pagiging matigas ng ulo mo. Hindi ka na sumusunod sa akin at mukhang nawiwili ka na yata. Hindi na ho mauulit, tay. Sige na, pumasok ka na sa loob. Pagkatapos mong kausapin ng nanay mo, lumuhod ka sa harap ng altar. Wala kang merienda ngayong araw. Maghintay ka na lang ng hapunan. Tumango na lamang ako sa sinabing yon ni Tatay Danilo sa akin. Inaasahan kong ganon ang mangyayari dahil madalas niyang gawin yun sa akin o kaya ni nanay. Nasanay na ako kaya hindi ko na alintana pa ang lumuhod sa harap ng altar. Bumuntong hininga ako habang nakuluhod sa harap ng altar. Kagagaling ko lang din sa silid ni nanay at humingi ako sa kanya ng tawad. Medyo magaling na rin siya kaya nakausap niya ako ng maayos. Habang nakaluhod, kinapa ko ang buto ng langka sa aking bulsa. Bumuga uli ako ng hangin. Halos kalahating oras na akong nakaluhod doon sa harap ng altar nang pumasok sa loob ng bahay si tatay. Ano? Uulitin mo pa rin ba ang ginawa mo, David? Hindi na ho, tatay. Hindi ko na uulitin. Kung ganon, tumayo ka na riyan at tulungan mo ako maghanda ng hapunan. Hindi ko naman gagawin ang bagay na yan sa'yo
kung hindi ka lang pasaway. Sa susunod, huwag mo na ulit gagawin yun ha. Opo tay, hindi na ho mauulit. Mabuti naman at nagkakaintindihan tayong dalawa. Halika na. Toy, may bote ho ba kayo dyan? Aaninin mo naman ang bote. Patutubuan ko lang po ng ugat yung buto ng langka na napulot ko. Nako, wag na. May tanim na tayong langka doon sa likod ng bahay. Sige na tay, maganda pong klase ng langka ito. Puti po ito na parang ginto ang kulay. At tignan mo tayo, puting-puti ang buto niya. Kaya gusto ko magkaroon tayo nito eh. Baka mabenta pa natin kapag lumaki na. O siya, sige. Sandali kukuha kita. Dapat ibabad yan sa tubig para tubuan ng ugat. Kapag natubuan na ng ugat, saka mo na lang itanim. Hindi ko inaasahan na mahilig ka para sa pagtatanim ha. Alam mo na tay, kung kanino ako nagmana. Natawa na lamang si tatay sa sinabi ko at ginulo niya ang aking buhok. Tumungo siya sa likuran ng aming bahay habang ako naman ay naghihintay sa kusina. Pagbalik niya ay may daladala na siyang isang maliit na garapon. Nilagyan niya yon ng tubig at binigay sa akin. Oh, ayan. Diyan mo ilagay ang buto ng langka. Hintayin mo ng ilang linggo hanggang sa tubuan ng ugat. Salamat ho tay. Ay, sandali lang ho at ilalagay ko muna ron sa loob ng silid ko. Sige, bilisan mo at magluluto pa tayo. Pupunasan ko pa ang nanay mo at painumin ng herbal para mawala na yung lagnat niya. Tumango ako sa kanya at mabilis na tumungo sa aking silid. Pagkalagay ko sa ibabaw ng mesa ng garapon, ay inilagay ko roon ang buto ng langka. Ngumiti ako. Bago ko yun patungan ng isang kahon na nilalagyan ko ng aking mga naipong barya. Oh, dyan ka muna ha. Bilisin mo agad na magpapatubo ng ugat nang maitanim na kita langka. Pagkatapos ko itong kausapin, ay lumabas na ako ng aking silid at agad na tumungo sa kusina para tulungan si tatay sa pagluluto. Pagsapit ng gabi, ay labis ang aking pagtataka kung bakit ako sobrang inaantok na kadalasan ay hindi ako makatulog kapag sasapit ng gabi. Maaga akong nagpaalam kay tatay para matulog na at sa kalagitnaan ng aking pagtulog, hindi ko inaasahan na may mapapanaginipan akong isang batang lalaki. Sa panaginip kong yun, ay parang totoong-totoo siya at kinakausap niya ako. Ngunit ang batang lalaking yun ay kakaiba. Ang balat niya ay kulay berde, maging ang kanyang mga mata na matamang nakatitig sa akin. Ang kanya namang buhok ay napakaitim na kumikinang pa kapag nasisinagan ng araw. Ngumiti siya sa akin bago siya nagsimulang kausapin ako sa aking panaginip. David, huwag mong ihiwalay ang buto ng langka sa'yo. Palagi mo itong dalhin kung saan ka man pupunta. Poprotektahan ka rito sa anumang panganib. Sino ka? Bakit mo ako kilala? At anong sinasabi mo tungkol sa buto ng langka? Hindi kita maintindihan. Ako si Lingko, ang isa sa bantay ng kalikasan. Ako ang nangangalaga ng burol na inyong pinuntahan at maging ng buong gubat na nasa likod ng inyong bahay. Huwag kang matakot sa akin. Hindi kita sasaktan. Ang buto ng langka na iyong nakuha ay isang mutya. Biyaya ko ito sa iyo, David, upang protektahan mo ang iyong sarili mula sa panganib at maging ang mga taga-baryo. Lalo na't may mga sigbin na dumayo rito sa inyong lugar. Hindi ko maunawaan ang nangyayaring ito. Hindi ito totoo. Panaginip lang ito. David, makinig ka sa akin. Ang mga sigbin ay nilalang na hindi dapat pinabaliwala. Sila ay malalakas, tuso at mapanganib. Hawak sila ng mga aswang. Ang mutyang langka ay siyang magbibigay sa iyo ng proteksyon laban sa kanila. Ngunit tandaan mo, hindi ito sapat
kung ikaw ay magiging pabaya. Sigbin? Ano bang sinasabi mo? Hindi ako naniniwala sa mga kwentong yon. Sabi nila kwento lang yun para takutin ng mga bata. Totoo sila, David. Kahit ang mga magulang mo ay alam yon. Isa pa, hindi ako nagbibiro, David. Ang mga sigbin ay tunay na nilalang at sila'y nasa paligid na ninyo. Gabi-gabi, nagmamasid sila. Naghahanap ng pagkakataon para sumalakay ng mga tao, patay man o buhay. Kaya wag mong isang tabi ang mutya. Palagi mo itong dalhin. Isilid mo sa isang pulang tela at itali mo palagi ito sa iyong baywang. Natahimik ako nang marinig ang sinabi ng nilalang. Ramdam ko ang bigat ng mga salita niyang binibitawan na para bang kapag kukontra ulit ako ay baka saktan na niya ako. Ngunit sa kabila ng takot na nararamdaman ko ay hindi ko maiwasan na magtanong muli kay Lingko. Kung ganon, bakit akong pinili mo? Bakit mo binigay sa akin ng mutya? Hindi pa dapat sa ibang mas marunong o mas matanda? Yung mas malakas kaya sa akin at may kakayahan na labanan ng mga sigbin. Hindi sa isang tulad ko na pipitsuging paslit pa lang. Yun ay dahil ikaw, David, ang may pusong malinis at walang halong kasamaan. Oo't pasaway ka sa iyong mga magulang. Ngunit sa kabila noon ay mabuting bata ka. Ang mutya ay hindi basta-bastang ibinibigay lang sa kahit na sino. Ikaw ang pinili ng kalikasan at hindi mo maaring talikuran ang responsibilidad na yon. Lalo na at nasa iyo ng pangangalaga ang mutya ng langka. Napahinga ako ng malalim at tinignan si Lingko. Iginala ko ang aking paningin sa buong paligid. Ang panaginip ko ay hindi malabo kundi malinaw. Parang totoong-totoo, nakausap ko nga si Lingko. Ramdam ko ang bawat pagdampi ng hangin sa aking balat at ang amoy ng mga halaman. Nandito na sila, David. Nasa likod nila ang malaking panganib. Kaya't maghanda ka at sundin mo ang mga gabayin na ibinibigay ko sa iyo. Ngayon, sa iyo na nakasalalay ang kaligtasan ng mga taga-baryo. Sino sila? Anong gusto nila sa akin, ha? Bakit sigbin pa makakalaban ko? Hindi ko sila kayang harapin. Mga sigbin nga, David. Ang gusto nila ay ang dugo ng mga tao. Kailangan mong ihanda ang sarili mo. Hindi kita kayang bantayan palagi, David. Ang mutya ang magiging kalasag mo. Ngunit ang lakas ng loob at katalinuhan ang magiging sandata mo sa laban na ito. Umiling-iling ako. Hindi ko matanggap ang ibinibigay na responsibilidad sa akin ni Lingko. Sumigaw ako ng malakas. Tinatawag siya nang bigla na lamang siyang kumaway sa akin papalayo. Unti-unti siyang naglaho nang pumasok siya sa isang bukana ng kagubatan. Makaraan ang ilang sandali ay bigla na lamang akong napahugot ng malalim na hininga at suminghap. Sabay dilat ng aking mga mata. Pawis na pawis akong bumangon mula sa kama habang ang bilis ng tibok ng puso ko. Agad akong tumungo sa garapon kung nasaan ang mutya ng langka na tinutukoy ni Lingko. Kinuha ko yon at hinawakan. Nagulat ako nang kasing tigas na yon ng bato. Sinubukan kong pukpukin yon gamit ang kahon pero hindi yun nawasak. Hindi. Namamalikmata lang ako. O baka tulog pa ang diwa ko. Mabuti pang bumalik na nga ako sa pagkakatulog. Kinaumagahan ay nagising na nga ako ng tuluyan. Bumangon ako mula sa kama at napatitig sa mutya na nasa ibabaw ng mesa. Bumuga ako ng hangin sa katumayo at kinuha yon. Tulad kagabi, matigas pa rin yon katulad ng isang bato. Naalala ko ang aking panaginip. Malinaw na malinaw yon at tandang-tanda ko. Naalala ko rin ang mga sinabi sa akin ni Lingko. Hindi ko maiwasan ang mag-isip
Pero naroon pa rin ang pag-aalinlangan kung totoo ba yon o hindi. Lalo na at ramdam na ramdam ko ang bigat sa aking dibdib na kagabi ko pa nararamdaman. Sigbin, mutya, kalikasan, silingko. Totoo ba talaga yung panaginip ko? Ano pa talaga nangyayari? Lumabas ako ng aking silid. Gising na noon sina nanay at tatay. Tumungo ako agad sa banyo pagkabati ko sa kanila. Paglabas ko ay hinanap ko kaagad kay tatay ang kanyang martilyo. Labis naman siyang nagtaka. Oh, bakit anak? Ano gagawin mo sa martilyo? Kagigising mo lang inaagad ang hinahanap mo. Kumain ka na nga muna ng almusal. Mamaya na tay. May aayusin lang po ako ron sa kahon ko. Natanggal po kasi yung pako. Nako, yun lang pala Mamaya na yan at ako na mag-aayos. Sige na tay, ako na ho. Para matuto na rin ako sa mga bagay-bagay. Abat, natuto ka na ngayon O siya, sige. Hanapin mo ron sa haligi ng balkonahe at naroon ang martilyo. Mag-iingat ka sa paggamit ha. Opo tay. Salamat po. Mabilis naman akong tumungo sa balkonahe para kunin ang martilyo. Pagkakuha ko noon ay agad akong tumungo sa aking silid. Sinara ko ang pinto para hindi makita nila nanay at tatay ang gagawin ko. Tinignan ko ang mutya saka ko ito hinampas ng martilyo. Akala ko ay mapapasag ito pero ganun na lamang ang gulat ko nang hindi man lang yon natinag. Sinubukan kong mali pero wala pa rin nangyari. Nabitawan ko ang martilyo at tinignan ang mutya ng langka. Totoo ka nga. Ibig sabihin, may kapangyarihan ka ngang taglay na magpoprotekta sa akin. Kung ganon, palagi na kitang dadalhin kung saan man ako magpupunta. Kailangan ko ring alamin kung paano kita gagamitin. Agad akong naghanap ng pulang tela sa aking cabinet. Nang makakita ako, ay agad akong gumawa ng supot na maliit. Pagkatapos ay sinilid ko ron ang mutya ng langka at itinali ko yon sa aking baywang gaya ng sinabi sa akin ni Lingko. Lumabas ako ng bahay at tumungo sa balkonahe para ibalik ang martilyong ginamit ko. Ngunit napatigil ako nang maabutan ko si Tatay Danilo at Mang Lidyong nag-uusap at base sa aking mga narinig ay mukhang may kinalaman sa sigbin ang pinag-uusapan nilang dalawa. Nako, mag-iingat kayo Danilo. Isa pa ay may gumagambalang sigbin sa ngayon sa ating baryo. Mukhang nagkakalat na naman ng lagim ang mga aswang. Wala ba kayong narinig na mga kaluskos kagabi? Ano? Sigbin? Kaluskos? Hindi po, bakit ho? Wala kaming balita ng asawa ko tungkol sa mga sigbin na yan. Wala rin kaming narinig na kaluskos. Siguro dahil sa sobrang pagod at mahimbing ang tulog namin. Oo Danilo, nitong mga nakaraang gabi ay napapansin kong mukhang may kakaibang gumagala sa baryo natin. Nararamdaman kong hindi ito katulad ng dati. Bantayan mo ang sarili mo pati ng iyong pamilya. Palagi mong ikabit ang proteksyon na binigay ko sa inyo kung saan man kayo magpunta. Huwag ninyo itong bibitawan o ihiwalay sa inyong katawan. Ay sige ho Mang Lidyo, susundin ko ang bilin ninyo. Hindi ako makapaniwala na may sigbin at aswang na ngayon sa ating baryo. Sana naman ay mapuksa na sila sa lalong madaling panahon nang wala na silang mabiktima pa. Sana nga Danilo. Hahanap din ako ng paraan kung paano ko sila hahanapin. O siya, hindi na ako magtatagal at may pupuntahan pa akong iba ngayong araw. Ibigay mo yung proteksyon sa anak mo at poproteksyonan sa nito mula sa mga masasamang nilalang. Salamat Mang Lidyo. Mag-iingat kayo. Tumango naman si Mang Lidyo kay tatay bago siya tuluyang bumaba ng balkonahe namin. Noon ay napagtanto kong totoo nga ang mga sinabi sa akin ni Lingko sa panganib na ang mga sigbin ay nagbabadyang panganib sa baryo ay totoo.
Habang bumababa ang araw, naramdaman ko naman ang bigat ng takot sa aking dibdib. Tila sumasama ang simoy ng hangin ng mga oras na yon at ang paligid ay sobrang tahimik, maliban sa paminsan-minsang alulong ng mga aso sa paligid. Bigla tuloy akong pinanindigan ng balahibo sa aking katawan dahil doon. Sa aking bulsa, mahigpit kong hinawakan ang butya ng langka. Bumubulong ako sa hangin na sanay protektahan ako nito at ang aking mga magulang sa kung anumang panganib ang darating. Kasalukuyan na nasa hapagkainan na kami noon nang mapansin ni tatay ang aking pagiging tahimik. Si nanay naman ay tinignan niya ako. "Anak, ayos ka lang ba? Kanina ka pa tulala at parang malalim ang iniisip mo. May nangyari ba sa'yo? Hindi ka rin lumabas ng bahay ngayon para makipaglaro kina Oscar." Wala po, tay. Medyo pagod lang po siguro ko dahil kahapon sa pagpapadaos doon sa burol. Isa pa, nabanggit kasi na Oscar ang tungkol sa sigbin. Totoo ba ang mga sigbin? Kung pagod ka, huwag ka na maglaro bukas ha. Magpahinga ka na muna anak. Samahan mo ang nanay mo rito sa bahay para may katulong naman siya sa mga gawaing bahay. At huwag kang lalabas pagkatapos kapag sumapit na ang dilim, lalo na ang tumungo sa gubat. Suot mo ba ang proteksyon na binigay ko sa'yo? Sige po, tay. Opo, suot ko po yung proteksyon na binigay nyo. Pero hindi mo po sinagot ang tanong ko, tay. Totoo po ba ang sigbin? Oo anak, totoo sila. Kaya yung mga bilin namin ng nanay mo sa'yo, palagi kang mag-iingat at huwag kang magpapadilim sa labas. Umuwi ka agad ng bahay bago sumapit ang dilim. Yan ba ang iniisip mo kaya wala ka sa sarili? Hindi ako sumagot sa tanong na yon ni tatay. Sa halip ay tumango na lamang ako sa kanya. Mahirap sabihin sa kanila ni nanay ang tungkol sa aking panaginip. Kapag sasabihin ko sa kanila ang tungkol kay Lingko at sa mutya ng langka, ay alam kong hindi nila ako paniniwalaan. Kaya mas pinili ko na lamang na itikom ang aking bibig at magpatuloy sa aking pagkain. Pagsapit ng hating gabi, nagising ako dahil sa kakaibang ingay mula sa labas. Idagdag pa ang malalakas na alulong ng mga aso. Ramdam ko rin ang pag-iinit ng mutya na nakakabit sa aking bewang. Bigla akong kinabahan nang marinig ko ang ingay na nagmumula sa labas ng aming bahay. Parang may lumalakad sa labas at gumagalaw. Bumangon ako mula sa aking kinahigaan at dahan-dahang lumapit sa bintana para sumilip. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ko ang malalaking anino na gumagalaw sa gubat. May mga hugis ito ng aso, ngunit baluktot ang mga katawan. At ang bawat hakbang nila ay may kasamang kakaibang ungol. Bigla ko narinig sa aking isipan ang mababang boses ni Lingko. David, ang mga sigbin ay narito na. Huwag kang lalabas kung hindi ka pa handa na harapin sila. Huwag kang gagawa ng ingay. Ano? Napalunok ako ng malalim. Napahigpit ang pagkakahawak ko sa mutya ng langka. Nakita ko na muling gumalaw ang mga nilalang sa labas. Dahan-dahan ang mga itong lumapit sa bakod ng aming bahay. Mas lalong tumahol at umingay ang mga aso sa paligid at lalo na ang alaga naming aso. Ngunit ilang sandali pa, biglang tumigil ang tahol nila na para bang pinapatahimik sila ng mga sigbin sa labas. Isang malakas na kalabog ang narinig ko mula sa likod ng bahay. Pakiramdam ko ay yumanig ang buong bahay dahil sa kalabog na yon. Sa sobrang takot, mabilis kong kinuha ang lampara at lumabas ng aking silid. Tumungo ako sa silid ni nanay at tatay at mukhang sila ay nagising dahil sa kalabog na yon. Napatingin ako sa bintana ng bahay namin. Kitang-kita ko roon ang isang nilalang na may mga mapupulang mga mata na nakasilip. Baluktot ang katawan nito. Malaaso ang anyo ngunit mas malaki kaysa sa ordinaryong aso. Ang balat nito ay kulay abuhin, parang nabubulok, at ang mga mata nito ay kumikislap ng pula.
at ang kanyang hininga ay parang isang amoy ng patay na hayop. Halos natuod ako sa aking kinatatayuan nang magpakawala ito ng malakas na ungol. Doon naman lumabas si tatay at nanay mula sa kanilang silid. Diyos ko, totoo nga sila. Narito na ang sigbid. Clara, David, pumasok kayo sa loob. Ako nang bahala sa nilang na ito. Pero tay, paano mo sila lalabanan? Mukhang hindi na nag-iisang sigbid na yan. Nararamdaman ko marami sila. Huwag kang mag-alala, anak. Hanggat malakas ang pananampalataya mo sa Diyos, hindi ka matatalo. Kaya pumasok na kayo ng nanay mo sa silid at magdasal. Ngunit bago pa kami nakapasok ni nanay sa loob ng silid, ay bigla na lamang binalya ng sigbin ang bintana ng aming bahay. Nawasak yon at pumasok sa loob ang sigbin. Napamura ng malakas si tatay. Biglang sumugod ang sigbin patungo kay tatay. Pero bago pa siya makagat nito, tinulak ko si tatay at nanay papasok sa kanilang silid. Hinarap ko ang sigbin at sinuntok ko ito sa kanyang mukha. Nanlaki ang mga mata ko nang biglang pumilipit ang sigbin sa sahig at tila nasasaktan ito ng sobra hanggang sa hindi na ito makagalaw. Umalis ka dito! Hindi mo kami madadala! Hindi nyo kami mabibiktima! Anong kailangan nyo sa amin, ha? Biglang may sumugod na pumasok na 2 sigbin sa loob. Umatras sila nang makita nila ang kasama nilang hindi gumagalaw sa sahig at tila nagiging isang buto na lamang ito. Umatras din ako at nakatingin sa 2 sigbin dahil mukhang naghanap sila ng pagkakataong umatake. Muli ko narinig silingko sa aking isip. Gamitin mo ang mutya ng langka, David. Bibigyan ka nito ng kakaibang lakas. Lakas ng suntok at sipa. Hindi ka rin matatablan ng kanilang atake sa iyo. Protektahan mo ang iyong mga magulang. Ngunit tandaan mo, David, ang mutya ay hindi sapat kung hindi mo gagamitin ang tapang at ang iyong talino. Hinarap kong muli ang 2 sigbin. Madilim ang loob ng bahay namin, kaya malakas ang loob nilang sumugod. Ang lamparang hawak ko ay kukonting liwanag lamang ang dala nun. Sige, sumugod kayo! Kung hindi matutulod kayo sa kasama niyong yan na naging buto ng hayop! Tanging alulong lamang ang sagot sa akin ng sigbin. Sa halip na matakot sila, ay mas nakita kong agresibo silang sugurin ako sa mga sandaling yon. Sa puntong yon, napansin ko ang isang lampara na may langis na nakatabi sa pintuan ng silid ni nanay at tatay. Kinuha ko ito at sinindihan ng mitsa. Itinaas ko ang lampara at ang apoy na naroon ay mas nagbigay ng liwanag sa buong paligid. Napansin ko ang mga sigbin na nagsimulang umatras nang mabilis papalayo sa akin. Parang natatakot sila sa apoy. Sige! Hindi kayo alis. Hindi ako magdadalawang isip na sunugin kayo nito. Dahil sa sinabi kong yon, mabilis na tumakbo palabas ng bintana ang 2 sigbin, dala ang buto ng hayop ng kanilang kasama. Tumakbo sila patungo sa gubat habang naglabas ng isang nakakakilabot na ungol. Lumapit ako sa bintana habang hawak-hawak ang lampara. Nawala ang nararamdaman kong mabigat na pakiramdam sa buong paligid. Narinig kong humakbang sina nanay at tatay palapit sa akin. Muling kinabit ni tatay ang bintana, saka may isinabit siya roong buntot ng paging. David, anak, ipaliwanag mo sa amin ang nangyari. Paano mo nagawa yun? Bakit nagawa mong paalisin ang mga sigbin na yon? Tay, ipapaliwanag ko po sa inyong lahat, pero wag po kayong magagalit sa akin ni nanay. Maging ako po ay hindi na alam kung paano nangyari ang lahat eh. Nabigla rin po ako ngayon sa kakayahan ko. Bakit? Ano bang nangyayari, anak? Pwede mo namang sabihin sa amin ng nanay mo. Hindi yung may tinatago ka sa amin. Kasi, Nay, Tay, binigyan ako ng mutya ng isang diwata ng kalikasan. Nagpakilala siya sa akin at sinabi niya na siya raw yung bantay ng gubat na nasa likod ng bahay natin.
Ang mutya na bigay raw niya ay may kakayahan na talunin ng mga aswang, sigbin, o kahit na anong masasamang nilalang. Simula ngayon, responsibilidad ko ng ipagtanggol ang mga tao mula sa mga aswang at iba pang masamang nilalang. Ano? Bakit hindi mo agad sinabi sa amin? Kailan pa nasa iyong mutya? Kahapon pa lang po, Tay. Pero kung gusto kong gampanan ng responsibilidad ko bilang isang tagapangalaga ng mutya. Hindi pwede, David. Mahirap ang responsibilidad at gagampanan mo bilang isang tagapangalaga ng mutya. Kakayanin mo ba? Kakayanin ko ho, Tay. Kailangan ako ng baryo natin. Hindi ko sila pwedeng pabayaan lalo na't alam kong may kakayahan akong tatalo sa mga sigbin at aswang na nangangalaga sa kanila. Huwag kayong mag-alala, Tay. Kasama kong gabay ng mutya. Alam kong hindi niya ako pababayaan. Buo na ba ang desisyon mo? Alam mo naman na hindi kami tutol ng nanay mo sa kung ano ang desisyon na gagawin mo. Ang akin lang, anak, baka hindi mo kayanin. Nag-aalala ako para sa kalagayan mo. Hindi ko kakayanin na may mangyari sa iyong masama dahil lamang sa iyong tungkulin. Tay, Nay, huwag kayong mag-alala para sa akin. Kaya ko ho ang sarili ko. Magtiwala lang kayo sa akin. Bumuntong hininga si Tatay Danilo, saka siya napatingin kay nanay. Hinila niya muna si nanay patungong kusina para kausapin ito. Ako naman ay nanatili sa sala para hayaan silang mag-usap na dalawa. Humigpit ang pagkakahawak ko sa aking mutya ng langka. Huminga ako ng malalim. Tama ba talaga itong ginagawa ko? Tama ba talaga ang desisyon ko? David, tama ang iyong desisyon. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa iyo. Hinding-hindi kita pababayaan. Gagabayan kita sa lahat ng oras. Asahan mo na poprotektahan ka ng iyong mutya. Nang bumalik si nanay at tatay, ay biglang naglaho sa aking isipan ang boses ni Lingko. Huminto silang dalawa sa harapan ko. Napahilot si tatay sa kanyang sentido bago siya muling nagsalita. Pumapayag na kami ng nanay mo sa kung ano man ang gusto mong gawin, David. Pero hindi ibig sabihin doon, hahayaan ka na lang naming mapahamak. Kaya kung may laban ka man sa mga sigbin sa hinaharap, dapat ay kasama mo kami. Ayon sa nakita namin ng nanay mo kanina, takot ang mga sigbin sa apoy. Kaya yun ang naisip naming gagamiting oras na sabahan ka namin. Ano po? Tay, hindi pwede. Hindi kayo pwedeng sumama ni nanay. Mapapahamak kayo kapag sasama pa kayo sa laban ko. Ang tanging may tutulong niyo lamang sa akin ay dasal. Yun lang ho ang inihingi ko sa inyo, Tay. Buo na ang pasya namin ng nanay mo, David. Hindi na magbabago ang isip ko. Tay, hindi yun ganoon. May tangan akong mutya pero kayo wala. Kaya hindi ako papayag na sumama kayo sa aking misyon. Huwag nang magmatigas, anak. Kung hindi mo kami hayaan ng nanay mo, hindi ka rin namin papayagan sa misyon mo. Ngayon, ano gagawin mo? Ay, naku, sige na nga. Sumama na kayo ni nanay sa misyon ko. Pero hindi kayo makikipaglaban ng harapan sa mga sigbin, ha? Dapat nyo silang siguraduhin na masunog ng apoy at mawalan ng buhay. Sige, anak. Yun ang gagawin namin. Hindi pa rin ako makapaniwala sa gustong mangyari nila nanay at tatay. Pero wala na rin akong magagawa dahil nakasalalay doon ang aking responsibilidad bilang isang antingero. Kinagabihan, inabangan kong muli ang pagsalakay ng mga sigbin. Malalim na ang gabi noon nang marinig ko ang maihinang kaluskos sa labas. Agad akong bumangon mula sa katre at kinuha ang aking punyal na pagkatalim-talim. Tumungo ako sa silid ni nanay at tatay, ngunit pagdating ko pa lang sa pintuan ay lumabas na silang dalawa. Nay! Tay! Nandiyan na sila para kalabanin ako. Kinakailangan ko ng tulong ninyo para matalo sila. Huwag kang mag-alala, anak. Kasangga mo kami dito. Kami nang bahala sa ibang sigbin, anak. Sige, Nay, Tay. Mag-iingat po kayong dalawa.
Binuksan ko ang pinto ng bahay namin. Agad na sumalubong sa amin ang kakaibang lamig na nagmula sa labas. Parang nagdadala at nagbabadya ng kapahamakan. Kasama ko sina nanay at tatay na lumabas ng aming bahay. Daladala ko ang punyal na aking kinuha sa kusina at ang isang lampara, habang si nanay at tatay naman ay may dalang itak at buntot ng pagi. Sumalubong sa amin ang medyo madilim na paligid. Tanging sinag lamang ng buwan ang nagsisilbing ilaw sa amin. Tay, Nay, maging alerto kayo. Hindi natin alam kung ilan sila o kung saan sila nanggaling. Oo anak, pero nararamdaman kong malapit na sila. Mukhang nasa paligid lamang sila at naghihintay ng pagkakataong salakayin tayo. Sa gitna ng katahimikan, narinig namin ang marahang ungol mula sa hindi kalayuan. Unti-unting nagpakita ang 3 sigbin mula sa gilid ng bahay namin. Ang kanilang mga matay nagliliyab sa pula at ang kanilang baluktot na mga katawan ay tila handang umatake anumang oras. Wala man lang pagkakataon na makabuelo kami sa bigla nilang pagdating nang biglang sumugod ang isang sigbin kay Tatay Danilo. Mabilis ang kilos ng sigbin at mukhang lumilipad lamang ito sa hangin. Ngunit hindi naman nagpatinag si Tatay Danilo. Mabilis niyang iniwasan ang atake ng sigbin at agad niyang itinaas ang kanyang itak at sinaksak yun sa sigbin. Kaya natin ito, anak! Nandito lang kami ni nanay mo para tulungan ka. Hindi kami papayag na manalo ang kalaban mo. Salamat po, Nay! Tay! Humanda kayo! May paparating pang iba! Umatake naman ang isang sigbin patungo kay nanay. Nakipagpalitan naman ng atake si nanay sa sigbin. Ginamit niya ang buntot ng pagi para hampasin ang sigbin. Napaatras ang sigbin, ngunit agad din itong nakabawi. Hinampas nito si nanay sa braso dahilan para tumilapon si nanay sa lupa. Agad naman siyang dinaluhan ni tatay. Susugod na sana ang sigbin patungo sa aking mga magulang nang paliparin ko ang hawak na punyal sa leeg nito. Nang bumaon yun, ay nangisay ito at tuluyang natumba sa lupa. Kinuha ko ang punyal sa kakulit ito sinaksak. Nang masiguro kong patay na ang sigbin, ay agad akong bumaling kina nanay at tatay. Ayos lang ang nanay mo, anak. Huwag mo kaming alalahanin. Kaya namin ang aming mga sarili. Hindi ko kayo pwedeng hayaan na lamang, tay. Napakadami ng mga sigbin. May naiisip ka bang paraan para matalo mo silang lahat? Mayroon, tay. Pero hindi ko alam kung gagana. Ano yun, anak? Gagawin kong paay ng aking sarili, tay. At kapag lumapit na sa akin ang lahat ng sigbin, doon mo na itatapon ang lampara sa langis na ibubuhos ko mamaya sa lupa. Ngunit paano ka? Hindi ako makakapayag na kasama ka masunog. Magtiwala ka sa akin, tay. Hindi ako masusunog. Gagawin natin ito para mabilis ang pagkaubos nila. Kailangan ko yung gawin para palabasin kung sinong aswang ang nagpapakilos sa kanila. Nag-isip muna ng malalim si Tatay Danilo bago siya tumango sa akin. Tinulungan ko silang makatayo ni nanay. Nang tanguan ko si tatay ay pasimple kong ibinuhos ang langis palibot sa aking paligid. Si nanay at tatay naman ay patuloy ang kanilang pagsigaw para matawag ang atensyon ng mga sigbin. Nang magtakbuhan ng mga ito patungo sa amin, ay agad kong pinatakbo si nanay at tatay palayo sa akin. Nang pinalibutan na ako ng mga sigbin, mabilis kong sinenyasan si tatay na itapon na niya ang lampara na may apoy sa langis. Nang tumama ito sa lupa, ay agad sumiklab ang apoy palibot sa mga sigbin. Nagwala ang mga ito, dahilan para magkasugat-sugat silang lahat at kapitan ng apoy ang kanilang katawan. Habang nagkakagulo sila, ay agad akong lumayo. Tay! Nay! Pumasok na muna kayo sa loob ng bahay. Isara nyo ng mabuti ang pinto at bintana. Nararamdaman kong may malakas na paparating na nilalang. Mukhang nagalit siya sa ginawa ko sa mga alaga niya. Hindi mo ba kailangan ng tulong namin, anak? Hindi ko kayo gustong malagay sa alanganin ni nanay, tay. Ako na hong bahala kung sino man ang leader nila. Hihingi ako sa inyo ng tulong kapag kailangan ko. Basta siguraduhin nyo lang na ligtas kayo.
Sige anak, hindi ka na namin pipilitin ng nanay mo. Basta kung kailangan mo ng tulong, tawagin mo lang kami. Opo tay, marami pong salamat. Dito lang muna kayo. Yung bilin ko tay. Bago pa makasagot si tatay, ay mabilis ko nang isinara ang pinto. Tumungo ako sa kinaroroonan ng mga sigbin na nasusunog at agad ko ang mga itong pinagsasaksak para hindi na sila makapaminsala pa. Lahat sila ay nangihinang natumba sa lupa habang nasusunog ang buo nilang katawan. Makaraan ang ilang sandali ay narinig ko na lamang ang isang malakas na ungol ng isang aso. Pumuno ang ungol na yon sa buong gubat at pagkarinig ko ay pinanindigan agad ako ng mga balahibo sa katawan. Humigpit ang pagkakahawak ko sa aking punyal habang hinihintay na lumabas ang aswang mula sa kanyang pinagtataguan. Noong masilayan ko na ito, ay isang napakalaking aso ang sumalubong sa akin. Pulang-pula ang kanyang mga mata habang nakatingin sa akin. Naglalaway pa siya na para bang hinihintay niya ang pagkakataon na yon para lapain ako. Hindi ko akalain na isang bata ang tatalo sa mga sugo kong sigbin. Mukhang baguhan ka pa, bata. Pero mukha yatang marami kang alam tungkol sa mga sigbin. Wala ka na doon kung paano ko sila natalo, aswang. Ikaw naman ang sunod kong patutumbahin. Hindi ko hayaan na maghasik ka ng ligim sa baryong ito. Ikaw? Makakaya mo ako? At sino naman ang nagsabing hahayaan kong talunin mo ako? Ha? Bata, huwag kang pakampante. Hindi ko hayaan na matalo lamang ako ng isang katulad mo. Hindi ko rin hayaan na manalo ka, aswang. Tumahimik ka. Maglaban na lamang tayong dalawa. Mabilis na sumugod sa akin ang aswang. Sinunggaban niya ako pero agad akong nakaiwas. Lumihis ako patungo sa kanyang likuran nang hampasin niya ako ng kanyang braso. Bumaon ng kanyang mga kuko sa lupa. Nilingon ko siya at sinipa sa kanyang likuran dahilan para tumilapon siya sa malayo. Narinig ko siyang dumaing mula sa pagkakabagsak sa lupa. Grabe ka, bata. Malakas ka rin pala. Hindi ko ito inaasahan. Bakit? Nagsisisi ka na ba? O natatakot ka na? Nagsisisi? Natatakot? Hindi ka ng bata. Nag-uumpisa pa lang tayo ng laban. Huwag kang magpakasaya muna. Hindi ako nagpapakasaya, aswang. Ginagawa ko lang dapat kong gawin para sa baryong ito. Sumigaw ng malakas ang aswang habang nanlilisik ang kanyang mga mata habang nakatitig sa akin. Kumiyom ang kanyang kamao at mabilis na tumungo sa akin at sinunggaban ako. Niyakap niya ako ng mahigpit at binagsak sa lupa. Pagkatapos noon ay sinakyan niya ako sa aking dibdib at sunod-sunod niya akong pinaulanan ng suntok. Ngunit agad kong nasalo ang kanyang kamao at pinakawalan ko naman siya ng isang malakas na suntok sa muka gamit ang aking kaliwang kamao. Napadaing siya ng tamaan ng kamao ko. Gulat na gulat ang kanyang mga mata. Ang lakas ng suntok mo, bata. Kakaiba ang tangan mo, ah. Hindi ko na siya pinansin at mabilis ko siyang sinuntok muli sa kanyang tiyan. Nanginig siya ng tamaan ng aking suntok. Namilipit siya at parang iniinda ang lakas ng aking suntok. Hindi ko na siya hinayaan pang makabawi at agad ko siyang sinuntok sa kanyang mukha. Natapon ang ilang ngipin niya nang suntukin ko siya. Hindi pa ako nakontento at sunod-sunod ko na siyang sinuntok sa kanyang mukha. Hindi na siya nakalaban pa na manghina siya at natumba sa lupa. Hindi ko nalaman na malakas ang butya ng langka. Ginawa nitong pahinain at hindi na makagalaw ang kalaban ko kapag tamaan ng suntok at sipa. Tumigil ako sa pagsuntok ng aswang nang makita kong hinang-hina na siya. Binunot ko ang aking punyal at akma ko sanang sasaksakin ng aswang nang itaas niya ang kanyang mga kamay na nanghihina. Maawa ka sa akin, bata. Hindi na ako uulit. Hindi na ako mag-aasik ng kabahamakan dito sa baryo.
Hayaan mo lang akong mabuhay. Sigurado ko ba sa sinasabi mo, aswang? Dahil oras na malaman kung niloloko mo lamang ako, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Pangako, hindi na ako gagawa pa ng kung anong ikakapahamak ko. Sige, sa ngayon pakakawalan kita. Pero tandaan mo, malalaman at malalaman ko pa rin kapag may ginawa kang masama na hindi ayon sa iyong pangako. Maraming salamat, bata. Binaba ko na ang aking punyal at pinanood ko ang aswang nang pilitin niyang tumayo. Nangihina siyang lumayo sa akin at pumasok sa madilim na kagubatan. Nang mawala na siya sa paningin ko, ay bumalik ako sa bahay para puntahan sina nanay at tatay. Pagdating ko sa loob, ay agad ko silang niyakap na dalawa. Kumusta, anak? Natalo mo ba ang aswang? Pinakawalan ko siya, tay. Matapos ko siyang bugbugin. Nangako siyang magbabago na, kaya binigyan ko siya ng pagkakataon na magbago. Pero paano kung hindi niya to pa rin ang kanyang pangako? Huwag kayong mag-alala ni nanay. Tay, sigurado ako na hindi na babalik pa ang aswang na yon para maghasik ng lagim. Paano ka naman nakasisiguro, anak? Dahil ang mutya ko, kapag tinamaan ng aking suntok ang mga kalaban, ay hindi na magiging payapa ang mga araw nila at hindi na sila makakagalaw pa. Kaya huwag yun ang alalahanin na bumalik ang aswang na yon. Mabuti naman kung gano'n, anak. Mabuti rin at ligtas ka. Nag-aalala kami ng sobra para sa'yo. Maraming salamat sa tulong yun ni nanay, tay. Mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal ka rin namin, anak. Niyakap ko sila ng mahigpit pagkatapos ko yung sabihin. Simula ng gabing yon, naging payapa na rin ang baryo namin. Hindi na nga naghasik ng lagim mga aswang na nakalaban ko. Yun na rin ang huling laban ko sa mga aswang bago ako nagdesisyon na ibaon ang mutya ng langka sa lupa. Namaalam naman sa akin noon si Lingko at nagpasalamat siya sa akin para sa pangangalaga ng mutya ng langka. At hanggang doon na lamang at hindi na kami nagkita pa hanggang ngayon. Nawala na rin ang mutya ng langka sa pinagbaunan ko. Wakas.